Good morning sa lahat. Tara, basa tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 5 August 2024. Nandito tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 44. Ang tuntunin tungkol sa pintuan sa gawing silangan. Pakisabayan ako ng basa para pareho tayo dito matuto. Bilisan lang din natin pagbasa kasi may trabaho po tayo today. Ezekiel chapter 44 verse 1, lumabas kami sa pinto ng templo, sa pinto sa gawing silangan. Paglabas namin, sumara ito ng kusa. Verse 2, sinabi sa akin ni Yahweh, mananatiling lakas sara ang pintong ito, walang dadaan dito sapagkat ito'y dinaanan ni Yahweh. Verse 3, ang pinuno lamang ng Israel ang maaring kumain sa hapag ni Yahweh, siya ay papasok sa tarangkahan patungo sa gawing dulo, doon din siya lalabas. Ang mga tuntunin pagpasok sa altar. Ezekiel chapter 44 verse 4, dinala ako ng lalaki sa may pintuan sa gawing hilaga sa may harap ng templo. At nakita kong ito'y nagliliwanag sa kaluwalhatian ni Yahweh. Ako'y sumusob sa lupa. Verse 5, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, pakinggan mo at tandaang mabuti itong mga tuntuning sasabihin ko sa iyo tungkol sa templo ni Yahweh. Tandaan mong mabuti kung sino-sino ang maaaring pumasok dito at ang hindi. Verse 6, sabihin mo sa sambahayang yaon na matigas ang ulo sa sambahayan ni Israel. Ito ang ipinapasabi ni Yahweh na Diyos, sambahayan ni Israel, tigilan na ninyo ang kasuklam-suklam ninyong gawain. Verse 7, ang mga dayuhan, mga taong may maruruming puso at isipan ay pinahintulutan ninyong pumasok sa aking templo sa gayon na sa salaula. Nangyari ito sa inyong paghahandog sa akin ng pagkain taba at dugo. Sinira ninyo ang aking tipan sa pamamagitan ng inyong kasuklam-suklam na gawain. Verse 8, sa halip na kayo ang mga ngalaga sa mga bagay na itinalaga sa akin, ipinaubayan ninyo sa ibang tao. Verse 9, mula ngayon akong si Yahweh ang nagsasabi sa inyo na walang taga-ibang bayang may maruming puso at hindi tuli ang maaring pumasok sa aking templo kahit na ang mga ito'y kasamang namamahay ng mga Israelita. Alam nyo guys na pagka literal nating intindihin yung tuli, kasi paano mo malalaman kung tuli ang isang tao o hindi, diba? Hindi. Siyempre ipakita mo, ano lang yun na pilosopong opinion lang yun. Kasi nga diba, lagi sinasabi pag hindi tuli. Tingnan mo yung verse 9. Mula ngayon, akong si Yahweh ang nagsasabi sa inyo na walang taga-ibang bayan may maruming puso at hindi tuli ang maaring pumasok sa aking templo. Father God, paano mo sila masasabi na na tuli na or hindi? Anong sign na tuli na ang isang lalaki or hindi, diba? Ang maaring pumasok sa aking templo, tanong lang yun guys. Ang taga-ibang bayang may maruming puso at hindi tuli ang maaring pumasok sa aking templo kahit na ang mga ito'y kasamang namamahay ng mga Israelita. Verse 10, ang mga Levita na tumalikod sa akin at nalulong sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ay paparusahan ko. Verse 11, gayon man sila pa rin ang maglilingkod sa aking templo at magbabantay sa mga pintuan nito. Sila pa rin ang gagawa ng mga dapat gawin sa loob ng templo. Sila rin ang magpapatay at maghahandog ng mga haing, susunugin ng mga mamamayan at maglilingkod sa akin para sa mga tao. Verse 12, ang mga paring ito ay naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, ano pat naging dahilan ng kasamaan ng sambahayan ng Israel. Kaya naman isinumpa kung sila'y aking paparusahan. Verse 13, hindi sila makakalapit sa akin, ni makakapaglingkod bilang mga pari, hindi rin sila maaring lumapit sa mga dakong itinalaga sa akin. Sa gayon malalagay sila sa kahihiyan dahil sa kasuklam-suklam nilang gawain. Verse 14, gagawin ko na lamang silang katulong sa ibang gawain sa loob ng templo. Ang mga pari, Ezekiel chapter 44 verse 15, ang mga paring Levita lamang na mula sa angkan ni Zadok ang maaring lumapit sa akin at maglingkod ng tuwiran
sapagkat sila ang patuloy na nangangalaga sa aking templo ng talikuran ako ng Israel, kaya naman sila lamang ang maaaring maghandog sa akin ng pagkain, taba at dugo. Sabi ni Yahweh. Verse 16, sila lamang ang papasok sa aking templo at lalapit sa aking hapag upang maglingkod sa akin at magsakatuparan ng aking iniuutos. Verse 17, tilang lino ang kasuotan nila pagpasok pa lamang sa patio, huwag silang magsusuot ng anumang yari sa lana habang sila'y naglilingkod sa loob ng patyong ito. Verse 18, tilang lino rin ang gagamitin nilang turbante, gayon din ang salawal. Huwag silang magbibigis para hindi sila pawisan. Verse 19, bago sila humarap sa mga tao sa patio, sa labas hubarin muna nila ang kasuotan sa paglilingkod sa Diyos, itatago ito sa sagradong silid, saka magbibihis ng iba upang ang kabanalan ng kasuotang iyon ay hindi makapinsala sa mga mamamayan. Ezekiel chapter 44 verse 20, huwag silang magpapakalbo, ngunit huwag namang gaanong magpapahaba ng buhok, ito ay kanilang gugupitin sa katamtamang haba. Verse 21, huwag silang iinom ng alak kung sila ay papasok sa patio sa loob. Verse 22, huwag silang mag-aasawa ng babaeng pinalayas at hiniwalayan ng asawa ni sa balo, liban na lamang kung balo ng isa ring pari ang kukunin nilang asawa ay isang Israelitang hindi pa nasisipingan o kay balo ng kapwa nila pari. Verse 23, ituturo nila sa mga tao kung ano ang, tingnan mo guys, noong araw pinapayagan ang mag-asawa ang pari. Verse 23, ituturo nila sa mga tao kung ano ang pagkakaiba ng itinalaga kay Yahweh at nang hindi ituturo rin nila kung paano ang pagkikilala sa malinis at sa marumi ayon sa tuntunin. Verse 24, kung may hidwaan ang mga mamamayan, sila ang hahatol ayon sa kanilang kaalaman sa usapin, isasagawa nila sa takdang panahon ang lahat ng aking mga tuntunin at kautusan. Patuloy rin nilang susundin ang mga tuntunin ukol sa araw ng pamamahinga. Verse 25, huwag silang lalapit sa kanino mang bangkay liban sa ama, ina, kapatid na lalaki o kapatid na dalaga upang hindi sila ituring na marumi ayon sa kautusan. Verse 26, pagkatapos niyang isagawa ang tuntunin ng paglilinis, makaraang marumihan siya ng bangkay bilang pasya ng 7 araw bago ibilang na malinis ayon sa kautusan. Hala, marumi pala guys ang pumunta sa sa patay. Pagka hindi mo ina at ama at kapatid, kumbaga sa first family lang talaga ang mo, ang pwede mong puntahan na na pumunta ka sa patay. Pero pag hindi mo ina, ama, huwag na. Kasi marumi ka hanggang 7 araw eh. Tingnan mo, pagkatapos niyang isagawa ang tuntunin ng paglilinis, makaraang marumihan siya ng bangkay, bibilang pa siya ng 7 araw bago ibilang na malinis ayon sa kautusan. Verse 27, at pagpasok niya sa patio sa loob upang maglingkod sa banal na dako, maghahandog siya ng kanyang handog para siya luminis at makapaglingkod muli sa templo. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. So guys, pagka pumunta kayo sa patay, hindi nyo naman inaama, kapatid o kapatid na lalaki o kapatid na babae, maghahandog pa kayo ng para kay Yahweh. Tapos 7 araw pa kayo bago malinis. Verse 28, ang mga pare ay hindi kasama sa partihan sa lupain. Ako mismo ang kanilang pinakamana. Hindi sila bibigyan ng anumang ari-arian sa Israel. Ako ang kanilang pinakabahagi. Verse 29, ang ikabubuhay nila ay ang handog ng pagkaing butil, handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na pambayad ng kasalanan. Tatanggap sila mula sa lahat ng handog na iniaalay ng mga Israelita sa akin. Verse 30, ang pinakamainam sa mga unang bunga at lahat ng handog ng Israel ay mauukol sa mga pari, gayon din ang pinakamasarap ninyong pagkain. Sa gayon, patuloy ko kayong pagpapalain. Verse 31, Ezekiel chapter 44 verse 31, ang mga pare ay hindi kakain ng anumang hayop o ibon na kusang namatay o nilapan ng mailap na hayop. So, magiging double dead kasi yan pagka patay na guys, tapos kakatayin nyo pa. So, bawal talaga sila kumain yan. Ang mga pare ay hindi kakain ng anumang hayop o ibon na kusang namatay o nilapa ng mailap na hayop. Kaya pag nakakita kayo ng patay na hayop, huwag nyo nang kainin, ilibing nyo na lang. Bye everyone. God bless.